Magandang araw sa lahat ng maginoong magmamano. Konting balik-tanaw lamang po. Ang programa natin na Health is Always Number One ay ako ang nagbigay ng title ng segment na ito. Ganun pa man, gusto kong bigyan ng tribute ang taong naging dahilan para magkaroon ng programa na Health is Always Number One sa TV. Alam nyo, mga kaibigan, June 10 kasi, birthday ni Mr. Emoy Gorgonia, ang founder ng Tukaan. At dito sa Tukaan na ito, nag-umpisa ang programa natin na Health is Always Number One. Si Emoy ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng programa sa TV tungkol sa culture ng sabong. Hindi lang puro laban. Ito ay kung ano yung kabuuan ng sabong sa kultura ng Pilipino at kung ano ang ambag sa lahat ng maginoong magmamano. Ang programa sa TV tungkol sa culture ng sabong ay na-conceptualize ni Emoy as early as 1997. At naghanap siya ng mga sponsors para magkaroon ng programa sa TV. Mahabang proseso yon. Pero ang talagang pinakamahirap na obstacle ni Emoy noon ay ang MTRCB. Ang Board of Censors mahigit 1 taon ayaw magbigay ng permit kay Emoy para magkaroon ng programa sa TV. Ang daming mga paperworks, ang daming documentations. Finally, in 1998, nagbigay din ng permit ang Board of Censors. Kaya October 1998, nagkaroon na tayo ng programang Tukaan. Noong panahon na yon, nagkita-kita kami, nina Emoy, nina Boy Diaz, at ako sa mga derbies. So napag-uusapan namin ito. Kaya nung magkaroon ng programang Tukaan, kaming tatlo yung original na host. Nung panahon na yon, hindi pa ako masyadong ready dahil marami akong trabaho. Ako nagpapasalamat sa ating kaibigan na vet na si Doc Xavier dahil siya muna yung nag-pitch in. Pero nung naging busy si Doc Xavier, ako na naman ang humarili. At dito nga nabuo yung programa na Health is Always Number One. Si Emoy ang main host, yung kabuuan ng show sa TV, siya ang nagko-control kung ano yung programa. Si Boy Diaz naman, dun sa breeding and conditioning at saka analysis ng mga laban. Ako naman sabi ko, mag-concentrate ako sa mga health issues. Kaya mula kay Emoy hanggang ngayon, yung programang Health is Always Number One, nandyan pa rin. Noong panahon na yon, dahil kaming tatlo laging magkakasama, Emoy, Boy Diaz at ako, pati mga programa o yung mga meeting ng mga associations, natatawag kami. Kasi nafi-feature lahat ang mga breeding associations doon sa programang Tukaan. Kaya madalas, magkakasabay kami lagi, Emoy, Boy Diaz at ako. Yun nga lang, maagang inimbitahan ni San Pedro si Emoy, kaya napunta siya doon sa Cocking Heaven. Yung Cocking Heaven ay paborito rin na statement ni Emoy. Pero dahil sa inumpisan ni Emoy na yan, napakagandang programa sa TV kung saan tinaas niya yung antas ng kultura ng sabong by means of tamang dissemination ng information, minabuti ng grupo ni B-Boy Enriquez, ni Alex Tang, at ni Eugene Tan na ipagpatuloy ang Tukaan nung pumanaw nga si Emoy. So, dito na, dumami yung mga host ng Tukaan. Yan, matandaan nyo siguro si Dr. Jun Cueto. At marami pang iba. Si Emoy din ang nag-umpisa ng Sultada. Ang kwento nito kasi si Boy Diaz, may segment sa Tukaan na foul play. Ito yung mga laban ng manok. Ibinawal ng Board of Censors. So para maipakita yung mga laban, inumpisahan ni Emoy yung Sultada. Siya yung unang host dyan. Tapos si Boy Diaz. Minsan sumasama ako para magpaliwanag lang tungkol sa veterinary issues tungkol naman sa mga nasusugatang manok.
Dumami ang mga naging host ng Sultada. Kasama dyan yung kaibigan natin si Rolly Ramos. Tuwa ako rito kasi napaka-practical na commentator. Doon naman sa Tukaan, dumami rin ang segment. Pati yung mananare. Ang dami niyan. Si Rolly Ramos, may hinangaan ko dyan dahil napaka-practical niyang magbigay ng mga comments tungkol sa iba't ibang aspeto ng sabong. So, makikita niyo mga sabong, ang daming mga tao na nakilala dahil sa programang Tukaan at Sultada na inumpisahan ni Emoy. Andyan yung mga breeder, andyan yung mga mananare, andyan yung mga gagamot, andyan yung mga drug companies, feed companies, at marami pang iba. Pansinin nyo, lahat ng mga programa ngayon sa TV at sa social media tungkol sa sabong nag-ugat sa Tukaan na inumpisahan ni Emoy Gorgonya. Pati mga sponsors na tumulong kay Emoy na nagkaroon ngayon ng programa sa TV o social media, nag-umpisa lahat sa Tukaan. Bigyan natin ng credit where credit is due. Yung mga supporters ni Emoy, gaya ng Thunderbird, may sariling programa na ngayon. Nandyan ang Lakwe, may sariling programa na ngayon. Nandyan ang Progressive, may sariling programa rin. At syempre, nandyan ang Excellence. Pati sa Gupaan, nag-umpisa rin sila lahat sa Tukaan. So makikita nyo, lahat ito ay inumpisahan ni Emoy. Kaya nasabi ko, sa birthday ni Emoy, ito ang kanyang legacy. Lahat ng programa sa TV at social media sa kanya nanggaling. Nung nawala si Emoy, ipinagpatuloy ni Doc Ayong yung programa sa pamamagitan ng pagsuporta sa kanya at pagsuporta sa grupo ni B-Boy. Nung nakita ni B-Boy na kailangan ng mas malaking exposure, advertising ang programa, kinausap niya si Doc Ayong para si Doc Ayong na lang magpatuloy ng programang Tukaan sa TV. Ipinagpatuloy nga ni Doc Ayong ang programa na ito. So makikita nyo, ang ownership ng Tukaan nag-umpisa kay Emoy Gorgonya, napunta sa grupo ni B-Boy, Alex Tang at Eugene Tan, hanggang sa mapunta kay Doc Ayong. Nung panahon ni Doc Ayong, siguro nakita nyo, ang main host ng panahon na yon ay si Mr. Manny Verbano. Pero maaga rin inimbitahan ni San Pedro si MB. Kaya si MB at si Emoy magkasama na sa Kaking Heaven. Ganun pa man, pinagpatuloy ni Doc Ayong yung programa hanggang ngayon. At dumami na yung innovations both on TV and social media. At lahat ng mga ito ay naging posible dahil sa inumpisahan ni Emoy Gorgonya. Kasi nasabi ko, lahat ng programa sa TV, social media, tungkol sa culture ng sabong at related issues, yan ay legacy ni Mr. Emoy Gorgonya. So, birthday ni Emoy, June 10. Happy birthday in Kaking Heaven, Mr. Emoy Gorgonya. At sa programang Health is Always Number 1, inumpisan ng panahon ni Emoy, nagtuloy ng panahon ni B-Boy, Alex at Eugene, hanggang sa panahon ng owner ay si Doc Ayong, nandito pa rin ang Health is Always Number 1. Kaya Emoy, maraming salamat sa inumpisahan mo at ito ngayon ang iyong legacy. Mga kaibigan, may pahabol lang na katanungan dito sa aking phone na sumingit. Ano raw ang difference ng clone ND vaccine at yung Lasota na vaccine? Dahil may mga sporadic outbreaks daw ng ND sa kanilang lugar. Okay. Ang ND vaccine, karaniwan yan, makikita nyo, B1 type, Lasota strain. Ito yung mga pang-booster kasi yung unang binibigay ito yung B1 type, B1 strain. Ang Lasota, yan ay pwede ding sabihin ng multiviral population. Ibig sabihin, ND vaccine na nanggaling sa maraming strains ng ND na pambakuna. Yung clone vaccine ay specific na klase. Halimbawa, sabihin natin yung Lasota, ay gawin natin ng representation. Yung Lasota ay merong Lasota na
bilog, may lasota na triangle, may lasota na square. Okay? Yun ay multiviral population. So, mas malawak ang kanyang coverage. Yung clone, halimbawa, pinili mo lang yung triangle. Yung triangle, pinarami mo, yun ang ginawa mong vaccine strain, kaya tinawag na clone yan, dahil kinuha mo doon sa multiviral population, pinili mo yung triangle na klase ng bakuna, yun ang tinatawag na clone vaccine. Parehong effective yan. Yung clone vaccine lang, generally, mas less ang vaccine reaction. Dahil kaya pinili yung parte ng bakuna na mahina yung vaccine reaction, pero protective pa rin. Yung lasota naman, dahil maraming klase yan, nandun lahat ng klase ng ND vaccine, yan ay mas malawak ang kanyang coverage, pero effective pa rin. Kung minsan, mas malakas lang ang vaccine reaction dahil may mga component na nagbibigay ng malakas na reaction. Hindi kagaya ng clone na pinili yung pinakamahina ang vaccine reaction. But yan man ay clone, yan man ay lasota, parehas na ND vaccine yan at parehas na nagbibigay ng protection. Ang bottom line yan, pag nagbabakuna kayo kontra sa peste, kung anong sistema at kung anong klaseng bakuna ang ginagamit nyo, ituloy nyo lang dahil iyan ay effective sa inyo. Pero kung ang theory sinasabi ganito, ganyan, ganyan, pero hindi naman effective sa inyo, huwag nyong gawin. Yung effective sa inyo, ang lagi nyong gawin. Pag kayo ay nalilito o lahat ng sistema ay ginawa nyo at may problema pa rin, nandyan yung mga technical ng excellence, laging nakahanda para tumulong sa inyo. Sa lahat ng ating maginoong magmamanok, lagi lamang tandaan, ang lagi kong paalala na sa performance ng ating mga manok, health is always number one.